Welcome naman sa may another YouTube natin mga ka-acid reflux. By the way mga ka-acid reflux, may nag-ano kasi sa akin, request kung ano daw ang mga sintomas sa akin dati ng mga acid. Ngayon mga ka-acid, nung una talaga, ang una kong sintomas, yun talaga yung pag naglakad ka lang, may lumalabas na maasim, na medyo minsan mapait, na para kang na lumalabas dito, no, tubig, ganun. Yun, maglakad ako noon. Tapos, ang kasunod noon, yung pag kumakain ako, para akong masusuka, yung parang, alam mo yung parang naglilihi ka kung buntis ka, yung parang masusuka kapag may kinakain ka. Yun. Tapos, habang tumatagal yun, napansin ko sa mukha ko, yung dito, umiinit na para siyang mamamaga. Mamamaga siya na, wala namang lagnat, pero para siyang namamaga na parang manhid. Tapos, yung maubo ka na, minsan makati yung lalamunan. Kumakati yan. Kumakati yung lalamunan ko. Tapos, yung ilong ko, parang may bumabara na bukol dito. Tapos minsan naman dito. Yan, yun mga sintomas ko dati. Tapos, yun, yung mata ko, panay, antukin na parang inaantok ko palagi. Tapos, lalo na pag kakain ko lang, tapos aantukin ako. Yun yung mga madalas kong nangyayari dati. Tapos, sunod nun, ito naman tayong ako naman. Umiingay na naman to sa loob. Umiingay na, ganun, umiingay siya. Pero, lahat yun, binaliwala ko lang kasi akala ko normal lang yun. Yun pala, yun na pala yung sintomas sa mga may acid na, ganun. Pero kunti pa lang, hindi pa masyadong malakas. Habang tumatagal, nagtaka ako, yung ulo ko, palaging may gumagalaw yun dito, gumagalaw dito. Dito, parang may ugat na pumipitik. Tapos, parang may mabigat yung ulo ko, parang may nakapatong. Tapos yung dito ko, manhid yung leeg ko dito. Dito, manhid yan, palagi dito. Tapos, minsan para akong tulala ako, tapos bigla akong magulat, na ninervyos ako, biglang magulat. Habang tumatagal yun dito na yung sa dibdib ko, parang mabigat na, parang may tinusok-tusok dito na parang hapdi na mabigat. Tapos pag naghinga ka na, parang may pumipigil kunti, ganon, yun. Tapos yung dito ko, may gumagalaw na, parang gumaganyan, pak, gumaganyan. Tumutunog, malakas ang tunog. Yun. Mula nun, yun na yung naramdaman ko nun, dati, ganon. Pero habang tumatagal, binaliwala ko lang yun kasi kala ko nga, normal lang yun man naman ko. Habang tumatagal, yung sa ulo ko, yung nagrabe na yung acid ko, kasi yung sa ulo ko, biglang sakit na, sumakit na din na mawala-wala. Mula nun, parang, palagi ko naisip, bakit ganito yung ulo ko masakit na hindi mawala-wala, tapos may gumagalaw na parang mga kuri-kurente sa ulo, tapos ganun, parang manhid siya na, parang may pumapatong. Mula nun, doon ko na nampisahan yung tiyan ko naman yung parang nagugutom ako na minsan walang laman, gumagalaw, parang, tapos panay utot, parang gumagalaw siya na, pag kumakain ako, dapat mabusog ako, pero
Ang nangyari, pakiramdam ko parang ang bilis ko mabusog na parang yung tiyan ko parang parang pakiramdam ko malaki yung tiyan ko na mabilis ko mabusog. Tapos maya parang gutom na di mo maintindihan. Ganon yung naramdaman ko dito sa tiyan na naman. Hanggang noon inisip ko bakit ganito na. Siguro na sa tagalan parang na-stress ako. Doon na nagkaroon ako ng hilo. Nahihilo na ako. Kung saan ako pupunta, parang pakiramdam ko parang may gumagalaw yung sa madinaanan ko, parang sa matitingnan ko, parang may gumagalaw eh. Gumagalaw sila pag tumitingin ako eh. Ganun. Yan, gumagalaw sila. Tapos yun, parang halos pagdating sa gabi, gusto ko matulog. Parang hindi ako makatulog kasi nga yung paghiga ko, para akong mahulog. Eh, ganyan ako eh. Halos gulat ako, magising ako bila ganun. Tapos yun, hindi na ako makatulog kasi nga lalong lumakas yung hilo ko. Yun ang tinawag na ano na, parang vertigo. Alam niyo ang vertigo? Na pag humiga ka, yung umiikot na yung buong bahay mo, para ka nang dinuduen-duen, ganun-ganon ka na. Ayun, din ako makatulog noon. Grabe na talaga yung pag-ano ko noon. Tapos, mula noon, hindi ako makatulog. Ang nangyari, doon ako pumayat. Mga ilang linggo lang, pumayat ako bigla. Marami nagulat sa akin, uy, pumayat ka. Marami nagulat. Halos pag kumain ako, di hanggang pagkain, hanggang dito lang. Hanggang dito lang, hindi na pupunta dito. Para dito, bumara dito. Sabi ko, tapos, maya-maya, humahap din na yun dito. Pag gano'n na. Ginaganyan ko na lang. Tapos hinga ko gano'n kasi nga yung paghinga ko, pinipigilan. Yun yung ano yung yun na yun, umpisa na yun, gano'n na yun. Hanggang nagtagal, ayun na. Unti-unti na akong pumayat. Unti-unti na akong nagkaroon ng ng stress na, hindi na mapakali kasi nga, bakit ganito na yung naramdaman ko. Mula nun, nagkaroon ako ng vertigo, yung lakas talaga yung hilo ko. Tapos panay ihi na ako, minsan sumasakit yung balakang ko. Hanggang dito, pero pag inano, wala namang mga ano doon, wala namang pagpa-check sa doktor, wala naman, normal naman. Kaya doon, marami nang sumasakit na yung mga buong katawan ko, parang binugbog na ako na, wala naman akong ginagawa, binugbog ako na. Tapos, minsan nag-iisip ako ng hindi maganda sa sarili ko. Tapos sinabi ko na puro na negative yung nasa isip ko na ano, kasi nga, nakaupo lang ako, iba na pakiramdam ko. Pag nakaupo lang ako, iba na pakiramdam ko. Pag tumayo ako, nahihilo ako. Tapos, yun, pag kumakain ako, di na kumakain na maayos. Kasi nga, bumabara na dito, minsan yung pang amoy ko, iba na, parang mayroon ng amoy plastic, parang nag-iiba na yung amoy. Tapos, marami ng sugat sa mga dito, sa baba ko, dila, marami ng sugat yan. Yun. Mula nun, parang nagkaroon na siyata ako ng pakiramdam ko kasi natakot na ako, na-nervous na ako eh. Paglabas ko nga lang, parang hindi ko kayang lumayo kasi nga baka ang sa isip ko, atakihin ako doon. O walang makatulong sa akin. Pag dito lang ako sabay, ako lang mag-isa. Takot rin ako kasi baka atakihin ako. Walang, ganun mga nangyayari sa akin, puro negative na. Gusto ko, malapit ako sa ospital kung atakihin man, ganun. Para may makasikaso agad. Ganun sa akin nangyari. Kaya, yun. Puro na talaga negative yung nasa isip ko yun. Hanggang yun na yun, patuloy na yun. Payat na, puro na buto na dito ko. Halos, kala ko, katapusan ko na yun kasi nga, grabe na yung naramdaman ko. Yun yung mga sintomas na acid reflux na pala yung umatake sa'yo. Pero pag umatake naman siya, nakakayanan ko naman, hindi man magtagal na. Tapos yun, yung paghinga ko, hirap na maghinga, mawala yung hininga ko, tapos babalik na naman, mawala naman, babalik na naman. Yun, grabe ang nangyari sa akin. Kaya yun yung mga atake ko sa mga acid reflux talaga na
na lalong nagpapayat sa akin. Tapos pero sa tagal akala ko hindi ako gagaling, pero bumabalik pala tayo sa dati. Basta iwasan lang natin yung stress, yung mga anxiety natin, dapat labanan natin, huwag tayo magpadala nun kasi yun talaga yung magpalala sa sakit natin. Hanggang dito lang mga ka-acid. Maraming salamat.